Ito nga si Ateng ngayon ay galit na galit sa McDonald at kino-call out nga niya ito dahil sa kanyang hindi naging magandang karanasan. Sabi nga nitong si Ateng ay nakakadiri nga raw ang naging experience nito sa McDonald. At na-discover nga lang niya ito nung malapit na siyang matapos kumain. Dahil nga siguro sobrang gutom nitong si Ateng ay hindi na nga niya napansin ang bagay na nakita nito sa kanyang pagkain. Ang in-order nito ay ang alaking, yung meal ng McDonald's kung saan ay may kasama nga itong rice. At nang magreklamo nga ito sa mismong manager na naka-duty nung araw na yon ay parang binaliwala nga lang daw ang kanyang reklamo. At doon pa nga ito talagang masyadong nadismaya. At nang inoferan pa nga ito ay inoferan nga lang siya ng isang amenities at tinawag nga niya itong kiddie meal kung saan ay dismayado nga siya dahil nga big issue ang inilalapit niyang itong problema sa pamunuan ng McDonald's sa nasabing branch ay hindi nga siya makapaniwala na ganun lamang ang naging aksyon ng nasabing McDonald's branch. At kung ano nga ang nakakadiring experience nitong si Ateng na talaga namang pinagpuputok ng kanyang butche at yun lang ang kanyang nakuha at napala nang inilapat niya ito sa pamunuan ng McDonald's, panoorin natin ang kanyang storya. Hey McDonald's, hear me out. Grabe, first time ko magkaroon ng gantong bad experience sa isang fast food at sa McDonald's. Ito yung kwento niyan. Nag-audition kami ng mga kaibigan ko sa tapat ng ABS. Then after that, nagutom kami, tapos na yung audition. Sa tapat ng may McDonald's. Siyempre, gutom na gutom kami, hindi pa kami kumakain sa buong araw. Mga hapon na noon, then ako pumili talaga ako ng something na may kanin, alaking. So, nangyari, hinintay namin yung mga friends ko kumain, nauna na ako, sobrang gutom ko. Then, sobrang gutom ko, paubos ko na yung kanin. Saka doon ko palang nakita yung ipis. As in, paubos na. Kasi nandito pala siya sa gilid. At nasa loob siya. Parang 3 subo na lang bago ko pa nakita. Ibig sabihin, ang dami ko nang nakain. Imagine. At ito ang bad experience na nangyari McDonald's page. Inireklamo namin ng maayos yung insidente, yung pangyayari. Ang bad thing doon, sa unang manager, sinabi namin, then wala talaga siyang pakialam at all. Umalis na siya. Ewan ko, siguro baka tapos na yung shift niya, pero wala man lang siyang ka-concern sa nangyari. Kasi food and safety eh. And then may isa pang manager ata dun sa loob, manager yata siya. Anong nangyari? Natakot siya. Ewan ko kung ano na-feel niya. Pero kasi hindi niya binigyan ng aksyon yung nangyari. Nagtago lang siya, pinag-intay-intay kami. Hindi kasi na namin napicturean yung mismong pagkain. Pero grabe, pinag-intay talaga kami. At ang pangit ba doon, walang acknowledgement sa nangyari, walang any action sa nangyari. Ako sa akin pa talaga nanggaling. Ako pa mismo yung parang, wala man lang ba kayong empathy? Wala man lang kayong sorry? Nagtago kayo dyan, pinag-intay nyo kami. Inisip namin kung ano yung pwedeng mangyari. Ako pa yung nagsabi ng about sa refund. Ako sa akin pa nanggaling, i-refund na lang yung pera. At seriously, McDonald's, hindi inoferan ako ng amenities ka po. Sige, after ng refund amenities, seriously, bibigay sa akin kiddie meal at saka pillow. Bata, Food and safety. My kiddie God. meal. Sana man lang, kung meron kayong safety standards, food standards, hygiene, sana huwag naman pong mangyari sa ibang customer nyo kasi meron kayong ganyang standards, di ba? McDonald's speech, hear me out. I'm a loyal customer. Tapos, first time ko ma-experience yung ganyan. At yung ganyang
experience, yung manager walang action, walang acknowledgement. Seriously. How disappointing. Hear me out, please. So sa personality nitong si Kabayan, medyo may pagka-diplomatic kasi ito kaya siguro hindi masyadong inintindi ng management kung sino man yung naka-duty nung araw na yon sa nasabing branch ng McDonald. Pero kung itong si Kabayan yung tipo ng tao or customer na mapag-iskandalo, nagbibideo at merong ang sapat na pruweba, eh siguradong iikot ang puwet kung sino man ang naka-duty nung araw na iyon. Ang labanan kasi sa panahon ngayon, kung wala kang pruweba, wala kang video at hindi nag-viral sa social media yung naging experience mo, eh wala ka talagang mapapalang aksyon. Lalong-lalo na dito sa sitwasyong ito na ang pinag-uusapan ay safety ng pagkain. At ang tinutukay nga dito ni Kabayan ay ipis na nakita niya kung saan ay malapit na nga niyang maubos yung nasabing pagkain na in-order niya dito sa McDonald. Pwede nga itong pabulaanan ng McDonald dahil wala naman siyang naipresentang ebidensya kung saan ito nga pagkatapos nito ay naglabas nga siya ng kanyang video na kino-call out niya yung McDonald na ganito yung nangyari, pero nga tapos na yung nangyari, pwede nga itong pabulaanan ng McDonald dahil sabi nga niya personally hindi niya ito nakuhanan ng picture or video. Sana ito ay nakuhanan sana ng video para na-aksyonan. Ewan ko lang kung walang gawin dito ang management ng McDonald kung talagang mayroon na itong video or picture na kumakalat sa social media dahil nga sabi ko nga sa panahon ngayon ang basehan na lang para paniwalaan tayo ng tao at panigan tayo ng management ng inirereklamo nating kumpanya ay kung mayroon tayong nag-viral at kumalat na video or picture sa social media. Sana mga kabayan, lagi tayong maging alerto at isipin natin na hindi naman sa gusto natin mag-iskandalo or gusto nating ipahamak or ipahiya yung kino-complain natin na company. Maging matalino tayo ngayon. Gawin natin kapag may nangyari, videohan natin para sa ganitong pagkakataon at alam nating walang ginawang aksyon ang management na nilareklamo nating mga restaurant or mga kumpanya ay ma-realize nila na hindi doon nagtatapos ang ating concern. Syempre nakakahiya itong bagay nito at nakakatakot dahil ipis nga at insekto. Malay ba natin kung saan dumapo yung hayop na yan? Ay kung nakain yan ni Kabayan, eh syempre mas malaking problema yan. Pwede magkaroon ng sakit ang nakakain ng ipis or pwedeng magkaroon ng mga iba't ibang epekto sa katawan ng tao. So depende na rin yan kung paano magiging pagtanggap ng ating katawan. Kaya naman, ingat lagi at tingnan natin kung ano yung kinakain natin. Lalo na sa panahon ngayon, mainit at medyo marami na yung tao, hindi rin natin alam kung paano yung preparation ng isang fast food. Kahit pakilalang fast food yan, dapat talaga ay sinusuri muna natin yung ating kinakain bago tayo lunok ng lunok. Para naman, hindi nangyayari sa atin yung ganitong klaseng hindi kanais-nais na karanasan. At kung nagustuhan nyo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kitang mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa iyong panonood.